أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله amma ba'd mga kapatid, kasama po natin ang ating kapatid sa Islam si Brother Faisal. Brother Faisal, batiin mo yung ating mga kapatid na nanonood ngayon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Okay. Si Brother Faisal, isa po siyang tablighi noong unang panahon, no? At sumasama ka ba sa mga khuruj, mga ilang araw, ilang buwan? Mga taon na rin siguro hindi lang po 8 years. 8 years, 8 Hindi lang po years. siguro. Okay, Mga 10 10. years. Kasi wala pa pong asawa, pro tablig talaga ako. Tablig talaga. At meron siyang actually iniidolo, wag na nating pangalanan, no? Sige. Pero meron siyang iniidolo na dating nag-aral sa labas ng bansa sa Makkah na isang Ash'ari, no? At talagang balita ko pinagtatanggol mo pa dati. Dati po. Hanggang sa pati sa mga comment section, pag may bumabati ko sa kanya, ako po yung nakikipagdebate rin doon sa bumabati ko sa kanya sa comment section. Bakit? Bakit mo Ganun po ginagawa? siya ka-idol dati. Idol. Idol lang nung kumbaga wala pa po akong experience about sa akida, mga ganun. So ibig sabihin hindi mo pa napag-aralan talaga yung akida. Akala mo talaga yung taong yon ay kumbaga nasa tamang landas, nasa tama yung akida niya. nasa tamang landas. Okay. Ngayon paano mo naman natutunan yung tamang paniniwala, yung tamang akida? Dahil po sa pagkikinig ko sa mga ulama, yung totoong legit na mga ulama, like kila Der Farouk, Der Ata, tsaka yung mga magister kila Ahmad Nur, tsaka kila Angeles, tsaka mga iba pang magister kila Sheikh Nasruddin, marami pa po. Doon ako nakikinig sa kanila hanggang sa unti-unti nabubuksan yung puso ko at nalaman ko yung katotohanan. Masya Allah, tama yun mga kapatid at ito yung payo natin sa mga nagsasaliksik ng kaalaman. Kumuha lamang ng kaalaman sa mga taong talagang mapagkakatiwalaan yung kanilang mga kaalaman, no? Mapagkakatiwalaan yung mga paaralan kung saan sila nakapag-aral, yung mga itinuturo nila, hindi lang kung basta-basta. So ito rin yung payo natin sa mga kapatiran natin. At yung mga nabanggit niyang mga masyayikh natin, Dr. Farouk, at yung mga nabanggit pa niya, no? Ay mga nire-recommend nating mga ulama na dapat yung i-follow at dapat yung pakinggan. Okay, ngayon, nung malaman mo yung tamang akida, ano yung pinaka bagay na nagbukas ng puso mo at isipan mo na nalaman mo ito na talaga yung totoo? Pinaka number 1 po about dun sa mga akida, kung ano yung mga sifat ng Allah. Dati po naniniwala ako na yung mga sinasabi ng Ash'ari na wala siyang ano ba yun? Yad, mukha, yung kamay, yad, at saka yung mga iba pa part na nabanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran. So ang paniniwala mo walang ganon? Wala pong ganun nung dati po. Pero alhamdulillah sa pakikinig ko sa mga ulama natin, napagtanto ko na totoo pala yung mga sinasabi nila dahil may dalil sa Quran at saka may dalil sa hadith. Kung ano man yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na may yad siya, paniwalaan po natin na walang alinlangan sa puso natin. Pero wag po natin i-describe kung ano ba yun o anong ibig sabihin, kung kamay ba ng tao. Wag po marumi dapat ang utak natin. Tanggapin natin kung ano yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. So tanggapin natin, yun ang pinakamahalaga. Ano mang sinabi ng Allah sa kanyang sarili, ginamit niya para sa kanyang sarili yung kamay, katulad ng pagsabi niya na, "O Iblis, anong pumipigil sa iyo upang magpatira pa kay Adam na nilikha ko sa dalawa kong kamay?" Sinabi ng Allah. So ang Allah mismo nagsabi na meron siyang dalawang kamay. So ngayon, ang pamamaraan natin is tanggapin natin kung anong sinabi ng Allah. At Wala pong alinlangan, buo po natin tanggapin yun. Na wag na po tayo mag-isip na baka kami ng tao to. Basta kung ano man ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, 100% napakinggan natin at saka tanggapin natin ng buong-buo na wala na pong alinlangan yan. papaano pag sabihin nila, kayo talaga mga mujassima kayo, nilalagyan nyo ng katawan, jism, yung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano naman yung reply natin sa kanila? Sila po sabi nun, hindi po tayo. Dahil pinaniwalaan lang po natin kung ano yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, saka tinanto pa po ng hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So tumpak, no?
Ang Allah ang nagsabi nito at paniniwalaan anong kasalanan natin kung paniwalaan lang natin kung anong sinabi ng Allah, nang walang paghahambing sa kanyang mga nilikha, walang pag-reject sa mga talata na nasa Quran. Walang, pagkukumpara, walang pagbabago ng meaning. Puwede ba nating sabihin na yung kamay ng Allah ay, hindi yun ibig sabihin hindi yun kamay, hindi literal, metaphorical yun. Ang ibig sabihin ng kamay ay power o iba pa. Puwede ba nating sabihin yun? Hindi po pwede kasi wala pong dalil na matibay. Kung ano lang po yung nakasad do'n na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung may etsa yun lang po. Hindi na po power or ano man yan. Anong ibig sabihin ng dalil na matibay? Ibig sabihin walang pinanggalingan sa propeta? Ano po yun? Sorry. Yung sinabi mong walang dalil na matibay yung sa pagsasabi nila yung yan ay power, ibig bang sabihin nun walang pinanggalingan sa propeta? Wala po, wala po. Wala. Kasi ang propeta dapat mag-i-explain. Tama po. Dapat siya yung explain do'n, siya yung kumbaga mag-tafsir do'n sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tama ba yung words? Siya yung mag-explain pala. Kung ano man yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya po yung magpapaliwanag. Oh, dapat ang propeta sinabi niya na actually walang kamay ang Allah ha. May mga talata sa Quran pero na sinabi ng Allah siya may kamay pero hindi yan totoong kamay. Dapat meron ganon. Oo. Dapat meron Sir. ganon, no? Meron po dapat. Pero meron ba tayong makita na sinabi ng propeta walang kamay ang Allah? Wala. Wala po tayong makita. Kahit isa po wala po tayong makitang dalil na matibay, wala po. Okay. Patungkol naman ano pang mga bagay yung nagpabago ng isip mo patungkol sa Maulidun Nabi? Isa pa po yung mga Maulidun Nabi at saka yung mga celebration ba ayun na po yung Maulidun Nabi at saka yung pagka may patay po ba, ano ba yung kasi nagisnan namin yung parang 'pag may patay po, ano ba yung tawag dun sa Tagalog, yung parang nagpapakain ng maraming tao? Mga parang 40 days na ganon. Parang gano'n po. Yun po is, bida rin daw yun kasi wala po talagang matibay na dalil. Una Ginagawa ba ito ng mga dati mong mga kasama sa paniniwala mo dati? Opo, ginagawa po. Ginagawa nila. Especially itong birthday, 'di ba? Nagse-celebrate talaga sila ng birthday ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Papaano pag sabihin namin anong masama? Sabihin nila anong masama? Pag nag-celebrate kami ng birthday, mahal naman. Sine-celebrate namin yung birthday kasi mahal namin ang sugo ng Allah. Anong pwede nating isagot sa kanila? Ano po ulit? Sorry po. Nagse-celebrate kami ng birthday. Anong masama sa pagse-celebrate namin ng birthday? Ito ay pagmamahal namin sa sugo ng Allah. Yun ang rason nila. Pagmamahal daw nila sa sugo ng Allah. Masasabi ko lang po sa kanila yung mga ganyang bagay is, haka-haka po nila or, bayag ginaubas sa Maranao sa wikang kuwan yung wala po talagang matibay na dalil dahil hindi nga po inutos ng Allah at saka hindi rin po inutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam na i-celebration yung kapanganakan niya. At hindi rin po 'to ginawa ng mga sahaba. Kahit sa libo-libong mga sahaba radiyallahu anhum, wala pong iniisa na gumawa nito na sinelebration yung kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi talaga pagmamahal yung ginagawa nila. Hindi po pagmamahal yun kung hindi malaking kasalanan po yung ginagawa nila, Kasi kung malaki man ang gantimpala nakukuha diyan, dapat ang nauna na gumagawa diyan yung mga sahaba. Sila dapat ang unang gumagawa niyan. Nakasaad sa Quran, sinabi ng Allah, kung mahal ninyo ang Allah, ay sumunod kayo sa akin. 'Di ba? Kung totoo nating minamahal ang sugo ng Allah at ang Allah at ang kanyang sugo, sumunod tayo sa sugo kung ano yung ginagawa niya. 'Di ba? Tama po, tama. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kaya sumunod kayo sa akin, nakasaad yan sa Quran at mamahalin kayo ng Allah at patatawarin niya kayo sa inyong mga kasalanan. Yun ang tunay na pagmamahal ay yung pagsunod sa propeta. Hindi yung mag-iimbento ka ng mga gawaing ibada tapos sasabihin mo dahil ito sa pagmamahal mo sa propeta. Samantalang hindi naman talaga niya itinuro yung pagsasagawa sa mga bagay na ito. Doon po sa mga saba, kahit isa, libo-libong saba, wala man pong kahit isang matibay na nag-ulat na celebration yung kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nga pong gumawa, kayo pa ang gagawa ng mga yan. Astaghfirullah. So anong maipapayo mo lastly sa ating mga kapatid na nagsasaliksik ng kaalaman? Masasabi ko lang po sa kanila, doon po tayo makinig sa totoong mga ulama, yung mapagkakatiwalaan talaga ng ulama, yung legit po. Marami po tayong mga ulama na kilala, mga doktor, Der Farouk, Der Atta, Der Muain, at saka mga iba pa, kila Der Abdullah, tsaka mga magister, napakadami po, kila Ahmad Nur, Angeles, kila Sheikh Nasruddin, at saka yung iba pa po.
marami do'n po tayo makinig na legit po Many talaga. to mention. Yun po yung pinaka-legit na pakinggan natin kasi isa po yung na-way na kaya nabuksan yung, kumbaga yung puso ko na napagtanto ko na itong pinapakinggan ko ng mga ulama is, legit at katotohanan lahat ng mga sinasabi nila. Mashallah. Naway gantimpalaan ng Allah yung mga ulama na ito na nagsisikap na iparating yung katotohanan sa atin. At maraming salamat. Jazakallahu khairan, Brother Faisal. At maraming salamat sa pagpapaunlak sa interview na ito. At mga kapatid, hanggang dito na lamang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.